Dear Mama Colleen, I don't know kung mapapansin mo po ako pero sana mapansin. Any advice po regarding po sa situation ko? Itago mo na lang ako sa pangalang Mika, 31 years old, mula sa Rizal. And here's my story. Mama Colleen, I have a partner and may 3 kids kami. Okay naman si partner, kaso po, pag inaaya ng mga barkadang mag-inom, hindi po siya nakakatanggi. Oh no! 2012, nang nakilala ko po si Elmer. Itago dati siya sa pangalang Elmer. Nakilala ko po siya sa isang clan. Nung una kami nagkita ni Elmer, sa totoo lang inis po ako sa kanya kasi medyo alaskador po siya. Tapos sinasabihan ako na buburahin daw yung tattoo ko sa likod. Na hindi po ako natutuwa. Oh no! Sa attitude niya na ganyan, na parang bossy, nainis ako sa kanya. Kaya sa unang pagkikita po namin, hindi ko po siya pinapansin. Pero one time po, nung nagkainuman kami, nagkaroon po ng eyeball sa clan. Doon ko nakita yung side ni Elmer na makulit. Kasi there is one time na pumayag siya na magpa-makeup sa akin. Tapos after nun, nag-start kami na magpalitan po ng personal texts. Minsan, pag medyo bad mood ako dahil sa school, nagte-text ako sa kanya at inaaya ko po siyang mag-inom. By the way, 3rd year high school pala ako nung nagkakilala po kami ni Elmer. Minsan, after school, kahit naka-uniform ako, nagpupunta po ako sa kanila. Kala ko nung una, friends lang kami. Pero Mama Colleen, unti-unti na po akong na-fall sa kanya. Bali po, wala na pong ligawan na nangyari between sa amin. Basta all of a sudden, kami na po. Ang tandang-tanda ko, January 28, 2012, naging kami. Nung minsan doon ako sa kanila nag-stay, pag weekends no mga first months namin, sweet siya. Gumagawa pa nga siya ng mga card tuwing monthsary namin. 6 months lang nung naging kami, nung nabuntis niya ako. Opo, 6 months na mag-boyfriend-girlfriend, nabuntis po ako ni Elmer. Nung una hindi ko alam kung ano yung sasabihin niya kapag nalaman niya. Pero nung sinabi ko sa kanya, unang tanong ko sa kanya, anong plano mo? Anong gagawin natin? Sabi niya, paninindigan niya daw kasi anak niya yun. Lumipas pa ang 2 buwan bago po namin nasabi, pareho sa mama at papa namin, na ako po'y nagdadalang tao na. Nung nalaman po both sides, pareho po syempre na disappoint. Pero nandyan na yan Wala nang magagawa. Tsaka never ko po naisip nun yung option na magpalaglag. Hindi ko po naisip na ipalaglag yung bata sa sinapupunan ko kahit nasa 3rd year
high school pa lang ako. Mama Colleen, after malaman both sides, ang naging setup po namin is ako sa side nila mama, tapos tinapos ko yung 3rd year ko po, bale homeschool po ako noon. Tapos siya naman po pupunta po sa bahay namin. Minsan naman ako yung nagbabiyahe papunta sa kanila. Every Friday hanggang Sunday. Ganun po ang setup namin hanggang sa lumaki yung tiyan ko. And nung time naman na bago ako manganak, nag-away pa kami. Kaya nag-inom siya. Kaya nung tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Kapatid niya yung nakausap ko. Yun nga po ang sabi, lasing daw siya. Kaya ang nakasama ko nun na manganganak is yung kapitbahay pa namin. Kasi yung mama ko po noong mga panahon na yun, nerbiyosa. After ko manganak sa first baby namin, dun po siya nagstay sa amin. Nung sa amin siya nagstay, lahat pinagseselosan niya kahit mga classmate ko. Oh, no! Nung 4th year high school, doon ako nag-start na umiwas sa mga kaibigan ko. Wag lang kaming mag-away. Hindi na rin ako naglalagay ng any makeup kasi ayaw niya. Nagseselos po siya lagi at sinasabi niya po sa akin noon, panay ka makeup, may nilalandi ka o may kalandian ka, no? Oh, no! Buong first 3 years namin, puro kami away dahil nagseselos siya sa classmate ko kahit hindi ko naman po sila nakakausap. Nung lumipat naman kami sa kanila, ganun pa din. Away pa din kami. Ayaw po niya na lumalabas ako ng bahay kahit sa harap lang ng pinto ng bahay nila. Oh, no! Sinasabi agad niya, papansin ka sa mga tao. Oh, no! Lahat ng masasakit, sinasabi niya. Tumatagos po sa puso ko kasi hindi naman po totoo. Nung time na yon, gusto ko humiwalay kaso iniisip ko yung baby ko. Ayaw kong wala siyang makilala na papa kapag lumaki siya. Kaya kahit nasasaktan ako emotionally, sige na lang. Hanggang lumipat kami sa isang bahay ng kapatid niya that time. Lagi siyang umaalis, ang paalam niya bibili lang. Yun pala nasa computer shop mula gabi hanggang 6 a.m. naglalaro kasama yung kaibigan niya. Oh no! Lagi pa din kami nag-aaway sa ganyang ugali niya or minsan dahil sa phone pag nakaka-chat ko kahit mga pinsan ko po nagagalit po siya. May araw po siya na mabait at malambing. Pero may araw na matindi po ang topak niya. Oh no! Fast forward po, bali 4 years old na yung panganay namin nung nagka-baby number 2 kami. This time, wala na naman po siya sa tabi ko nung nanganak ako. Ang kasama ko naman po is yung hipag ko. Kaya naman, wala siya this time kasi po kinukuha niya lahat ng gamit ng baby namin kasi naiwan niya po sa kabilang bahay. Tapos hanggang sa lumaki po yung second baby namin, nag-start ng mag-aral, okay naman. Pag ihahatid ko naman, okay naman kaso, yun nga po, pag nalalasing po si Elmer, automatic, absent po yung anak namin. Pag ako naman po yung maghahatid sa bata sa school, pag uwi ko Mama Colleen, katakot-takot na bulyaw ang nangyayari. Kesyo gustong-gusto kong lumabas ng bahay, kesyo nagpapapansin daw ako. Oh, no! Halos hindi na nga po ako nag-aayos ng sarili ko. Puro pa din po siya selos. Hindi ko na nga po kilala yung sarili ko. Oh, no! Hanggang sa nag-work po ako sa BPO, pero ito po ay work from home.
Pero Mama Colleen, nagseselos pa din po siya. Kesyo nilalandi ko daw po yung kawork ko na hindi ko nga nakikita kasi nga po work from home ako at never ako nagpupunta sa site office namin. Ganyan po yung ugali niya. Hanggang sa mabuntis uli ako. Pangatlong beses sa bunso namin taong 2022. The whole time ng pregnancy ko, wala araw, hindi kami napupunta sa ospital kasi dinudugo ako. Tapos 6 months pa lang tiyan ko, nagko-contractions na ako dahil sa galit, sa inis, sa stress ko sa kanya. Tapos nung 9 months naman yung tiyan ko, alam naman niya na anytime of the week ng September, pwede po ako manganak. Pero nandun po siya sa barkada niya. Kesyo, minsan lang daw niya makita, kasi nga nag-a-abroad. Kaya ayun. Kesa lalo ako ma-stress, sabi ko sa kanya, bahala na siya sa buhay niya. September 29, ayun, inom sila kahit maulan. Tapos may nagpunta na lang po dito sa amin, tinatawagan ako kasi nasemplang daw siya sa motor. Oh no! Nataranta naman ako, pumunta kami ng ospital, pina-check up siya kasi puro galos po yung kaliwang braso at binti niya. Sa ospital, sabi bali daw yung braso niya. This time, umiiyak na ako kasi ako lang po yung kumikilos. Wala po akong ibang mautusan. Akyat baba ng hagdan. Buntis po ako. Ako pa tagabili ng gamot sa botika. Sabi pa sa akin noon, kung hindi daw madadaan sa shoulder brace, yung nabali niyang buto, pwede ring operahan. Oh no! Sa totoo lang po, galit at inis ako. Galit, inis ko dito, naghalo-halo na. Yung gusto ko siyang awayin, gusto kong awayin lahat ng kaibigan niya, gusto ko sila sumbatan, kaso nagpipigil ako. At nung makauwi nga kami galing ospital, wala pa po atang 1 hour, bumalik na uli kami sa ospital kasi pumutok na po yung panubigan ko. And as usual, wala na naman po siya sa araw ng panganganak ko kasi this time, injured naman siya. Oh no! Pagkagaling naman talaga ng tadhana, Mama Colleen? Sa 3 naming anak, lagi siyang wala sa tabi ko pag nanganganak ako. Kahit po wala nang naitulong yung mga barkada niya sa pagkaka-ospital niya, hala sige! Balik na naman sa dati. Oh no! Sumasama na naman siya sa mga barkada niya. Iinom kahit alam niya na kinabukasan maghahatid siya ng mga bata. Panay inom, tuloy hindi nakakapasok yung mga bata, tuloy laging absent yung mga bata kasi hindi po siya makabangon ng dahil sa kalasingan. Ako naman kahit gustuhin ko na ihatid yung mga bata, hindi ko magawa. Kasi nakashift ako sa work ko and at the same time, nagbabantay po ako ng bunso namin. Naiiyak na lang po ako pag wala ako magawa para makapasok yung mga bata sa school, Mama Colleen. Kaya this 2024, pagpasok ng taon, nag-iisip ako kung tama pa ba ang pag-i-stay ko sa relasyon namin kasi hindi na lang ako yung nagsasuffer, pati yung mga anak ko. Ayoko po ng broken family. Kaso, sa nakikita ko sa ugali niya, parang mas priority niya pa yung barkada niya kesa sa amin. Kaya naguguluhan ako. And recent lang, mga barkada niya, inaya siyang mag-inom. Tapos nagpunta po sila sa bar. Kuwento niya na yung isa niyang barkada is umi-score sa mga chicks. Oh no! Simula nung lagi niyang biro sa akin, gaganon din daw siya. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya yung inis ko sa sinabi niya, pero sa akin, 1,000,000 times ang sakit na maririnig ko yun sa kanya mismo. Gusto ko magwala, murahin siya,
yung mga kaibigan niya. Pero isa lang ang sinasabi ko sa kanya, kasi di ko kasi matake. Sabi ko, gumaya ka sa mga ginagawa ng mga kaibigan mo. Umpisahan mo nang kalimutan na may asawa't anak ka na puro babae pa. Mama Colleen, tila nobela po ata ang kwento ko. Tatapusin ko na po sa tanong, ano po ba ang advice ninyo? Ano po ba ang masasabi ninyo? Any advice po? Sana po mabigyan niyo po ako ng payo. Dahil napapaisip na po ako na humiwalay sa partner ko dahil sa ugali niya na ganyan. At naaawa na rin po ako sa mga anak namin. Muli, ako po, si Mika, 31 years old, mula sa Rizal. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Huling-huli mo yung gigil ko, Elmer. Ang sarap mong tsenelasin sa fest. O kaya ang sarap mong tsenelasin sa ngala-ngala nang matigil yung kakaalak mo. Ang sarap mo ring putulan ng anes, ng paa, para hindi ka nalabas ng labas at mapirmi ka sa bahay ninyo. Nako, Mika ha, wag mo ipapakita yan sa akin si Elmer kapag nakita ko yan. Nako, titiradurin ko talaga yung ano niyan. Anyway, ang sarap mong lagyan ng Elmer's glue para mapirmi ka sa bahay ninyo. Hoy! Paalala po na kapag pamilyado na po tayong tao, unahin po natin ang pamilya natin. Diretsuhin kita ha. Kapag pamilyado ka ng tao, unahin mo yung pamilya mo, hindi yung barkada mo. Kung may dapat ka mang alagaan dito, yung relasyon mo sa pamilya mo, hindi yung relasyon mo sa barkada mo. Because at the end of the day, ang pamilya mo lang din naman ang masasandalan mo sa panahon na kailangan mo sila. Bida-bida yan! Ang pamilya mo lang ang masasandalan mo sa panahon na nangangailangan ka. Nasaan yung barkada mo nung na-ospital ka? Nasaan yung barkada mo nung kailangan mo ng financial support? Nasaan yung barkada mo nung kailangan na may aalalay sa'yo dahil injured ka? Di ba ang nahirapan pa rin yung asawa mo? Na instead na ang iniisip na lang niya yung mga anak ninyo, pati ikaw nagpabigat pa dahil ikaw ay injured dahil sa kagagawan mo. Again, it is okay not to cut kung ano man yung relationship mo sa tropa mo. Okay lang naman yun na mag-inom kayo minsan. Okay lang naman yun na may time ka pa rin sa tropa just to balance everything. Kumbaga meron kang time sa pamilya mo, meron kang leisure time pa rin with your friends. Pero, kung 75% of your time, kinakainan ng tropa mo, ng bisyo mo, to the point na may mga nagsasacrifice na, pamilya mo, school ng anak mo, hindi na po yun tama. Again, let's always go back kung ano ba yung mas mahalaga. Siyempre, pamilya. Ang pamilya na dapat mong alagaan, ang pamilya na mas dapat mong pag-ubusan ng panahon, ng oras, ng atensyon. Ngayon, kung sasabihin mo na, baka mamaya kasi Mama Colleen, alaskahin ako ng mga kaibigan ko. Hindi na ako sumasama sa inuman. Ano? Tandaan mo, ang tunay na tropa, maiintindihan kung bakit kailangan ka ng pamilya mo. Ang tunay na tropa, uunawain kung sino ba dapat yung mas priority mo. Ang tunay na tropa,
Hindi niya hahayaan na masira ang inyong pamilya dahil lang sa kagagawan nila. Ang tunay na tropa, hindi ka ito tolerate sa mga maling gawa. Totoo yung sinasabi nila, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Maybe, Elmer, you are in the wrong sets of friends. Kasi kung talagang tropa mo yan, hindi nila hahayaan na napapabayaan mo yung pamilya mo. Unless na lang, pwedeng tamang kaibigan sila, sadyang ikaw yung black sheep ng kaibigan, ikaw yung black sheep ng tropa, ikaw yung pasaway, na kahit anong advice nila na, tol, umuwi ka na, kailangan ka ng anak mo, tol, umuwi ka na, buntis yung asawa mo, baka mga anak na yun. Pero ikaw yung matigas ang ulo, na hayaan mo siya. 'Di ba? Then, wala tayong magagawa kung ikaw mismo ang problema. Please, huli mo talaga yung gigil ko. Ang sarap mong bunutan ng bull gamit tiyane, isa-isa, para ikaw ay magtanda. 'Di ba? Alam mo, yung pagiging seloso din ng partner mo, ang ginagawa niya, nire-reverse psychology ka niya. Yung sinasabi niya na baka may nilalandi kang iba, baka nagpapapansin ka sa iba, yung kinokontrol niya pati yung pag-aayos mo, didiktahan ka sa ano yung dapat na kilos mo. Alam mo, yan yung mga taktika ng mga lalaking may ginagawa talagang kakaiba. Ire-reverse psychology ka niya, ibibigay niya sa'yo yung blame, ikaw yung gagawin niyang busy na mag-isip, ikaw yung, alam mo yan, gagawin niyang busy na mag-isip ka, mag-overthink ka, para yung focus mo sa sarili mo lang. Pero ang hindi mo alam, may ginagawa na pala siya behind your back. Sorry to say, pero eto yung para sa akin. Yung mga ganyang klase ng tao, na iniisipan ka ng masama, siguro lumalandi ka sa iba, siguro may kalandian kang iba, siguro nagpapapansin ka, ang totoo, siya talaga yung gumagawa ng ganun. Siya talaga yung may kalandian. Siya talaga yung may kababalaghan. Nire-reverse psychology ka lang niya para maging busy ka. Para mag-focus ka sa sarili mo on improving yourself. Kahit ang totoo, kung meron mang dapat na mag-improve dito, hindi ikaw kundi siya. So maybe, ang tanong mo, dapat ba nahiwalayan mo siya? Siguro wag naman hiwalayan agad. Siguro dapat mo siyang turuan lang ng leksyon. Kailangan mong isend yung message sa kanya na hindi habang buhay kokontrolin ka niya. Na hindi habang buhay ito-tolerate mo siya dahil takot ka na mawala siya o takot ka na magkaroon kayo ng broken family. Kailangan mong isend yung message sa kanya na kailangan niyang magtino or else mawawala kayong apat sa buhay niya. Ikaw at yung 3 anak ninyong babae. Let's not tolerate this kind of behavior. The more we tolerate them, the more na gumagawa lang din tayo ng problema. Tayo rin yung nagmo-mold ng isang tao into monster. Tayo rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng monster sa bahay natin. Because we allow, we tolerate. So maybe, ang pagbabago ay magsisimula rin sa desisyon mo. Sa desisyon mo na bitawan yung maling ginagawa niya, sa desisyon mo na wag i-tolerate siya, sa desisyon mo na kailangan mo nang manindigan, mag-stand up, dahil ikaw na rin ang nagsabi, nagsasuffer na pati ang mga bata. Kung responsable siyang ama, iisipin niya yung kapakanan ng mga bata at hindi siya magiging makasarili. Pero the more na ginagawa niya yan, naglalasing ako kahit may obligasyon siya na dapat ihatid niya yung mga bata. The more lang na nagpapalaki tayo ng halimaw sa pamamahay natin. So might as well, wake up, turuan mo siya ng leksyon,
Huwag mo siyang itolerate sa ginagawa niya. Lumayo ka muna sa piling niya. Baka sakaling magising siya at ma-realize niya na mali na talaga yung kanyang ginagawa. Maraming magsasabi dyan, kasi diba third year high school pa lang kayo? Kumbaga siguro ngayon lang niya nag-e-enjoy kasi hindi niya talaga na-enjoy yung pagkabinata niya. Nandun na po tayo. Diba? Bakit ka kasi pumatong in the first place? Hindi ka naman pala marunong mag-control. Na kapag ka may nabuo, hindi mo naman pala kayang pangatawanan yung responsibilidad na kaakibat nito. Kaya paalala po sa mga kalalakihan dyan, pumatong kayo sa babae kung marunong talaga kayong kumontrol. At hindi pa, alam mo yon, kung marunong kayong kumontrol kapag kalalabasan na. Diba? Real talk lang to. Kung hindi ninyo kayang kontrolin, at baka kayo ay makabuo, at hindi pa kayo handa sa responsibilidad, huwag ka munang pumatong. Kasi ang pagpatong po, it comes with great responsibility. At hindi lang responsibilidad ang pinag-uusapan dito. Obligasyon. Na kapag ka ikaw ay nakabuo ng bata, forever ka nang may obligasyon sa batang yan. Na kailangan mong pangatawanan, kailangan mong harapin, hindi yung pabanjing-banjing ka lang. At magbubuhay binata, matapos mabuo ang batang yan. May obligasyon ka sa bata, may obligasyon ka sa nabuntisan mo. Yun ang paalala ko sa iyo. Sana anytime na ikaw tinatamaan ng L, isipin mo, handa ka na ba talaga sa obligasyon na kakaharapin mo pagdating ng panahon. Okay? So yun lang, Mika. Dama ko ang stress mo. Nakuha mo ang gigil ko. Kung ang tanong mo lang naman, ano ang advice ko, turuan mo ng leksyon. Hindi ko sinasabing hiwalay agad. Kausapin mo, bigyan mo ng ultimatum. Pag ikaw talaga hindi nagtino. Ngayon, kung sasabihin niya, magaling ka lang sa salita, kulang ka naman sa gawa, di gawin mo. Punta ka muna sa nanay mo, doon ka muna manirahan. Hanggang ma-realize niya yung worth mo at value mo bilang partner. At ma-realize niya ano yung pwedeng mawala sa kanya. Huwag mo na masyadong isipin na ayoko po kasi ng broken family. Lahat naman po tayo ayaw natin ng broken family. Pero kung ganitong klase ng tao lang yung makakasama mo, yung i-stressan ka araw-araw, yung wala sa dictionary niya yung obligasyon o responsibilidad, yung mas inuuna niya pa yung tropa niya kesa sa asawa at anak niya, might as well iwan mo na. Total partner mo pa lang naman siya at hindi pa asawa. Kawinner yan po ang kwento ni Mika, 31 years old, mula sa Rizal. At ito po ang kanyang kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Lastly, nag-joke daw si Kuya na umi-score daw yung mga tropa niya sa inuman sa bar. Alam mo, jokes are half meant eh. Malamang sa malamang yan, umi-score na yan, hindi lang sinasabi sa'yo. Utot niya bilog. Kawinner, anong masasabi mo? Bakisawsaw na po. Ito pang kwento ni Mika. Ikaw naman na magsalita, mag-voice message, i-chat mo ako sa DJ Mama Colleen, mag-text 0977700915. Makisawsaw na po. Speak from your heart. This is Heart to Heart with Mama Colleen.